Tas malalaman ko, sinasabi pala niya na bayad na siya sa akin. Eh di yung ibang tao, akala nila bayad. Kaya naman pala ayaw niya akong pakiusap sa mga ibang tao. Sabi ko kasi sa kanya, kung busy ka, ayaw naman kitang istorbohin, pakiusap. Ako na lang kakausap kaila Rain, kaila MJ, ganun. Sabi niya, wag, ako na lang. Kaya pala, dalang beses ko tinanong AJ kung may utang pa tayo. Wala na daw. Diyos ko, apakasinungaling talaga. Alam nyo, kailangan ko na talaga magpa-CCTV sa bahay, sa Pampanga, kasi natatakot ako doon. Doon ako natatakot. Lalo ako mapapraning niyan. Ikaw na yung nangungulit sa utang. Diba? Akala nyo kasi bayad na eh. Project CCTV na. Eh diba sa pagkakaalam ko may ganong project? Lilipat na lang kami ng bahay. Walang nabiling CCTV. Assignment bahay. Grabe ang ferwisyo. Sobra. Ganda ng cup mo. Thank you. Regalo to. Regalo to ni Doc. Kaya pala project lipat kasi hindi pa yung pera dapat sa'yo. Ang dami nun ha. Madami yun kasi yung mga iba dun di ko alam eh. Nabigay niya sa'yo yung front row. No. Yan din. Yan din pala. Kasi yung sa front row, ang gusto niya kasi, bigay niya sa akin ng konti-konti. Ay, ayoko ng ganon. Kasi nga gusto ko, pag bibigay sa akin, buo. Kasi pag konti-konti yan, hindi ko na mamalayan, nauubos ko na pala. Parang wala lang siya sa akin. To the point na hindi niya na talaga binigay, as in. May 20k pa nga si Gemma na sinend sa kanya para daw sa kondo mo. Ano sa kondo? Ako kasi, sa pagkakalam ko, kahit pa paano kilala ko yung mga nagbigay sa kondo. Like, si ano, tsaka si ano. Di pa bayad wifi mo? Yung wifi bayad na. Pang grocery? Anong grocery? Walang grocery. Pang tuition? Wala din yan ha. Kasi si Aki, even sa family niya, hindi niya nagpapabayad ng tuition. Bakit siya magpapabayad ng tuition sa fandom? Like, ayaw niya. Grocery, wala din. Pero alam ko, may time na tinatanong niya kami, anong grocery daw ang gusto namin. Nagsabi naman kami, wala naman grocery. Aki, alam mo ba, sinasabi pala ni CL, pag humihingi siya ng pera sa Ace, pang tuition mo daw, nakakahiya siya. Mas maganda call to eh. So busy to eh. Ano ba yan? Di nagre-ring. Sinasabi pala ni CL pag humihingi siyang pera sa Ace, pang tuition mo daw. Tuition mo daw. Nakakahiya siya. Ow! Yung sa dental, totoo yun. Kasi emergency yung ngipin nun eh. Pero alam ko, isang tao lang ata nagbigay nun, di ako sure. Pero yung grocery and tuition, false yun.
ng mga tuition. So, nagbayad kayo ng... May mga iba sa inyo nagbayad for tuition. Tapos may mga iba din sa inyo nagbayad for grocery. Ano pong mga binagbabayad nyo? Kayo hindi man lang kasi kayo nagtatanong eh. Grabe naman. Alam nyo ba yung grocery ko? Bulok na. Bawal ka kasi kontakin. Si Akira 60 daw. Akira. Pan-down na yan sa GAC. Panggas every time nakikitain kayo. Bakit naman? Ngayon gets nyo na ako ba't di ako nabibigay na. Sa true. Naiinis ako. Grabe. Pero alam... Grabe. Dahil sa utang na loob kasi. Naiinis din ako sa sarili ko eh. Tumagal yan dahil sa akin. Kasi every time na gusto kong i-call out na, like, halimbawa, okay, ready na ako, gusto ko na siyang i-call out. Maya-maya, may project. Syempre ako, nasi-feel bad ako sa mga nagbibigay, sa mga effort, sa mga asikaso. Tas, napopostpone na naman. Hintay na naman ako sa tamang panahon. Alam yan ng Team A na, na lagi na de-delay yan. Parang, hanap lang ako ng another reason, ganyan. Hanggang sa tumagal. Braces? May braces ba? May braces project ba? Anong braces? Anong braces? Anong braces? When mo babalik brace mo? Baka pati yan, pinalambing niya sa inyo kasi nawala yung retainer ko. Ngayon, nagpasuyo ako sa kanya, nasa Smash kasi siya. Yung dental clinic, sa tabi lang ng Smash yun, alam niyo yan. Nagpaas lang ako patanong magkano ang paggawa ng retainer. Baka pati yung pinalambing May Raptor ka ba natanggap ng birthday mo? Wala. Pati nga pangkain ni Marisa Thea nung naiwan sila dyan nang hingi. Totoo ba? Alam niyo, nakakahiya sa part na mag-o-offer siya. Like, gusto yung pagkain, pero sa inyo pala hihingin. Akala ko naman yung parang kusa yun. Sabi niya kasi sa akin, malaki na daw ipon nun kasi gusto mo daw ng Raptor. Oo, gusto ko ng Raptor. Pero walang ganyan. Malaki na ipon.
siguro oo, kung tutuusin, afford na ang Raptor. Kahit second hand lang, afford na siya. Tapos, kung hindi Raptor, afford na yung big bike. Yun, secured ang big bike. Madami ako SS. Post mo yan. Post na po. GAC na brand new. Totoo! Brand new. Cash pa yan. Hello! Sorry. May pick up na sana ako. Hindi, okay lang. Kasi para sa ikasasaya niya yun. Yun ang importante. So, fans of PD, sino may hawak? Si Kirby! CL, lahat ng to para sa'yo. Magsasangla na ako para sa ikasasaya mo. Hindi kita iiwan. Hindi kita iiwan, CL. Ito CL, oh. Kunin mo na lahat. Para sa ito. Wala, ang dami kong gold. Lahat ng to para sa'yo. Ganyan kaka-importante sa akin. Wow! Ito po. Pwede akin na lang to. Sangla na natin. Sangla na natin, oh. Hala. Ang daming gold. Di ako makapaniwalang wala akong binili dito. Grabe. Ngayon ko na tuloy nagugustuhan yung mga gold. Dati wala akong pakialam sa gold eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 na yung gold ko. Sangla mo pang biling Raptor. Hindi to abot ng pambili ng Raptor. Yung mga nabulsa ni CL, aabot ng Raptor yun kahit mahulugan yun. Okay. Ay, kanina ko pa binibilang yung gold ko. Kala mo talaga hindi ako marunong bilang eh. Hindi, natutuwa lang ako na may ganito ako. Thank you sa inyo. Yun o, dami kong gold. Ano yan? Ano yung mga pinagsisend nyo? Sino to? Kaya yan, ibenta mo. Abot na yung sobra pa. Kasi naman eh. Send piso-piso pang Starbucks ni Dana daw. Honest siya dyan. Kunin mo Sean Lewis and Carla Mendoza pera mo. Pero sino sila? Pero, ayun, kailangan ko ng contact sa family kasi ako desidido talaga ako if hindi niya mabigay yun or if hindi niya masettle yung mga kailangan isettle dito. Legal action talaga. Pwede yun, di ba? Estafa. Tama ba? Estafa ba yun? Pero kasi, hi babe! Di ka nagre-reply ha. Namimiss na kita. Kailan tayo magbabanding? Estafa. Wala naman makukulong doon. Meron nakukulong. Tsaka hiya na lang. Parang nakakahiya naman. Kasi kung hindi niya masisettle yun at hindi siya makukuha legal action, magpapaprint ako ng 1 million picture ng nakalagay, basta maglalagay ako ng 1 million pictures niya, tapos ipapaskil ko sa barangay nila. Sasabihin ko, magnanakaw, wag tularan. Scammer, wag tularan, mga ganun. Small claims, kung hindi siya makukuha sa legal action, di pahiya. Hiya na lang, seryoso, konsensya na lang. Alam nyo, napakabait ko pa. Tsaka yun, pwedeng i-post yan sa 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 Blue App. Pwede yan. Hiya na lang, pero kasi kung gagawin ko lang naman yan kung
sa March 8, wala pang mangyayari. Kasi grabe, hard-earned money ko yun. Actually, yung pinahiram kong money na yun, galing yun sa brand na in-endorse ko na napakatagal bago ko nahingan bago sinend yung TF ko. Kanino ka po na-scam? Sa taong pinagkatiwalaan ko. Ito. Nung kasing kasagsagan ng issue, nung lumubog ako, wala talaga akong kinausap nun. Kinausap ko na lang siya nung January 12. Panay message sa akin yun pero di ako nagre-reply. Sabi ko, "Hi CL, ask ko lang po sa update doon sa pera po." Sabi niya, "Okay lang, 100k muna, tas sa last week ng month yung kulang." Sabi ko, "Yes, okay lang, may paggagamitan lang po." Sabi niya, "Wait lang po anak, si." Tas January 13, "Mga when po masisend?" Sabi niya, nagsin anak. "Wait na lang po ako pag sisend yung receipt. Sinabi ko na din sa kanila yan kasi name ko nakasalalay sa'yo." January 14, "Sino po ba may hawak ng pera para ako na lang kumausap sa kanya?" Sabi niya, "Si Kirby, anak." "Sige po, need ko na po tomorrow." January 15, "Sige po, anak." January 15, sabi ko, "Nag-reply na po ba si Kirby?" January 15 pa rin to "Hindi pa anak, naka-duty kasi yun, pero ako na lang magsisend dalawa tig 50. Wait lang po, nahihiya na ako sa'yo. Sorry po." Kasi yun. Tapos, January 17, "Update po dito," sabi ko. Mali. "Update po dito. Sesend ko na po anak. Sorry na late." Tapos ayun. January 17 pa rin. "Waiting po." Sabi ko gano'n. Tapos, January 18, "Update po pala dito." Wala ang reply. Sabi niya, ang reply niya doon, 2 beses ko isasend anak ha. Sabi ko, "When po?" Sabi ko, ito yung nakakatawa. When isasend? Sabi niya, "BDO mo po." Sabi ko, when? BDO daw. So, sabi ko, when? Ang reply niya, sa BDO mo po. Kailan po? Tapos ayun, nagsend ako ng detail, BDO ko, ganyan-ganyan. Tapos wala talaga, no? Nag-long message na ako dito. Ano ko na lang yung iba din. Sabi ko, "Hi CL, sorry po, hindi ko na alam hanggang kailan ako maghihintay pero araw-araw ako nagtatry maningil and di ko expect na sa sariling fandom ko pa ako mahihirapan at kahit ako nahihiya na akong mangulit. Alam mo po ako, mahaba pasensya ko sa ganito pero sa totoo lang may bibilin sana ako. Nakiusap ako sa seller. Pinabukas ko ng pinabukas kasi hinihintay ko yung padala po. And now nabenta na siya and sobrang nasad ako doon yung car na gusto kong bilhin. Ang dami ko pong narinig sa mga ibang tao about sa'yo and kung paano ka mag-handle ng pera. To be honest, natatakot ako noon. Pero nag-trust pa rin ako kasi alam ko po hindi mo naman gagawin sa akin yon. If hindi ko po need yung pera, hindi po ako mangungulit sa'yo, alam mo yan. Di ko alam kung bakit si Kirby ang pinaghawak mo ng pera if sobrang mahirap naman po pala siyang i-reach out. Hindi ko po alam anong nangyayari, bakit natatagalan po yung pagdala ng pera. I thought enough yung time para mabuo yun. Para na din po kasi akong tanga naniningil. Ang dali-dali ko pinadala yung pera pero sobrang pinahirapan ako bawiin." Ay. Tapos sabi niya, "Sorry anak,
Kakabukas ko lang ng messenger kanina. Nasa training kasi ako. Actually, nung kasagsagan kasi ng issue, kaya hindi ko na nahawak yung funds, hindi na din nabigay yung supposed nabigay that time, pero inayos ko. I'm trying, sorry talaga. Pero inayos ko po talaga, ayoko din masira sa'yo. Nasasabay din po kasi sa training ko, no phone allowed po. Nung kasagsagan ng issue, dami sa plan namin hindi natuloy. Dahil hindi ko din nabigay ng pansin. Dahil laylo din ako sa fandom. Sobra din apektado nun. Inaayos ko na po. Sabi ko naman, gets ko po if busy ka. Sorry din sa abala. Buo naman po yung pera. Hindi naman po siguro mahirap masend yun. But if sobrang busy ka po, sino pwede ko makausap na pwede maasikaso yun para hindi ka na pe-pressure? Sabi niya, hindi po. Ako po aayos. Ayaw niya may kusapin ako eh. Sorry talaga. Trying talaga masend po. Sorry talaga sa malaking abala. Legit. Tapos sabi niya, January 19. Nasending na po ako, hinati ko lang po siya. Okay, sabi niya, yung 100, hinati niya, 50-50. Ito ang sinend niya. Ayan. Yan. Okay. Okay, baka yung next send niya is ano yun. Baka yung next send niya 51k na. So, January yan Tapos, hinihintay ko Hinihintay ko. Wala talaga. Waiting lang po, angge po. Sabi niya ganun. Tapos, January 20. Ay, wala na to. Sa ano na to eh. Yan Tandaan nyo, January 19, 49k ang sinend niya. Yan. Kasi ito, nagkita na kami dito dahil dun sa lisensya eh. Wala na to. Hindi ko na na-mention na to. Okay. January 23. CL update po sa half. Yung hinihintay kong 51k na akala ko send niya. Ilan? January 19 to January 23 January 24. Waiting lang ako ma-transfer. Wala pa rin. Kinabukasan, January 25. Update. Napagod na ako magsalita ng update na lang. Walang reply. January 26. Waiting lang ako ma-transfer lahat, anak. Okay, the next day. Wala pa rin. The next day, January 28 na. Update, sabi ko ganun. Yun na yun nasa post ko. Sorry late reply, kakatapos lang ng work. Sending na po niyan. So, it means sending na po niyan is dapat nagsasend na siya, diba? Wala pa rin. January 29, update, walang reply. January 30, update po, wala pa rin talaga, Tapos, ayan, sending ako now. January 30, sending ako now. Walang na-send. Di nainis na ako. February 2, umabot na ng February 2. Sabi niya January 30, sending na ako now. Baka na traffic lang, baka hindi lang baka sobrang tagal lang ng video, February 2, update po, need ko na po kasi may need ako bilhin. Please po, thank you. Sabi kong ganun. February 2 Yes, anak, sending na. Nasira yung phone ko, tinransfer ko pa lang yung GCash. Hindi siya pwedeng i-login sa ibang phone. Nag-send pa siya ng proof. Yan may video pa yan. Okay, kayo. Tapos, hapon ng February 2, update po. Sending na. Iba po magsisend. So, ibang tao daw yung magsisend. Tapos, 2 transaction po gagawin. Sige po, waiting, sabi ko. Sorry anak, late po. Tapos, pero mapapadala po ba ngayong araw? Yes po. Tapos yung kulang po, 70k after mo po. Tapos pag dumating, puro siya po, naiinis na po ako, Baka abot ko na lang po siya nun ng cash. Wala naman. Tapos sabi ko, Sabi ko gano'n, di ko na siya maintindihan sa kakapo niya. Napaano na lang ako ito. Sabi ko gano'n. Tapos na-transfer na po ba? Sabi ko. Nag-transact na po ata una. Anak. Yung pangalawa na lang yan. Sabi ko, receive ko na yung 25k. I-total nyo yun. 49. Wait lang. Commercial. Wait lang. Hello.
Oo. Saan kayo? NLEX ba yan? Balintawak. Oo. Lex. Oo, dyan. Tama? Tama. Okay, bye-bye. Okay. Ay, may load na po ba ako? Oo. Okay. Ingat. Ingat ka. Ako lang. Ingat kayo lahat. Ingat kayo lahat. Okay, bye-bye. Bye-bye. Galingan mo. Huwag ma-pressure. Okay. Hindi, magdadrive kasi siya ng malayo. First time niya mag-drive mag-isa nang hindi ako kasama. Kaya nagko-call siya pag may di siya alam sa daan. Nasa na tayo doon sa 25k, no? Okay, 25k. Wait lang. Yan, para ano lang. Madami pa to eh. She's super clown eh. Sana'y nakikinig ka. Okay. Ito na. Tas ayun. Receive ko na yung 25k. Transact pa yung isa anak. Tapos ayun. Wala. Yung ano po, yung sa utang niya, sinasabi niyang isi-send niya muna yung 100k and stuff. Ang nabigay lang sa akin is, hindi lang kasi 100k yun. More pa yun. Let's say, 170 ang kailangan niyang bayaran sa akin. Pero nabigay niya na yung 49k, nabigay niya na yung 25k. Yun yung pinaka last transaction na nag-start ng January 13 ba yun? Until now. 96k pa ba? Hindi, ibawas nyo dun yung ibawas nyo dun yung cruise. 5k yung cruise. Diba? Tapos, ayan. February 4, ito na naman ako. Update po sa transfer. February 5, update. February 6, update. February 6, sabi niya, inaayos anak, sira phone ko dati. O sira daw phone niya dati. Ba't ngayon di siya okay? Tapos, February 7, update po. Tapos, February 7, pwede i-Gcash. Wala pa rin talaga. Diba? Napunta na sa Cash G. Wala pa rin talaga. Tapos ayun, ito na yung ano namin. Tapos ito yung February 9, sabi ko, pwede po ako pasuyo, yung sinend ko yung PLDT ko na maaano na siya, na mapuputulan ako ng wifi. Naka-eSIM na kasi ako ng Thailand noon. Tapos, magkano, ayan, nakalagay dito, 1399 lang. Ayan, may proof ako, 1399 lang yan ha. Pero ang siningil niya sa inyo, 25k para daw sa kondo ko. Sinungaling. Diba? Pinahirapan akong magmaningil. Kahit ako, naawa ako sa sarili ko eh. Tapos ayan, yung sa cruise na naman, sabi ko, pasuyo, pabook naman kasi nga, hindi ako makaka-receive ng OTP ko sa number ko dahil naka-eSIM nga ako. Pero pati pala yan, pinalambing sa inyo. Tapos ayun, ano yun? Saan kasi yun? Pwede pasuyo sa ayaw kasi gumana ng mga cards ko. Ay, nahiya ako nun. Grabe. Tas eto, minessage ko na naman siya.
February 14, Valentine's na Valentine's yan Valentine's na Valentine's, taniningil ako. Sabi ko, CL, ilan na lang po kulang? Saan anak? Yung sa utang nga. Tapos bigla siyang nag-send ng conversation. Tinatanong ko ilan yung kulang. Bigla niyang sinend yung, ayan, yung chat ni ni Gray. Oh, damay ka dito Bigla lang yung sinend. Yung katotohanan naman to totoo naman to Bigla niya sinend to sa akin. Nang walang explanation bigla niya lang sinend. Tapos, sabi niya, may issue sila nalaman dito. Last December talaga carry naman yun. Kaso, like katulad ng iba, 9 members pa ace nun. Tas sa issue ng December, umalis yung 2. Tas kanina, nalaman nila may nakaalam ng pag-uusap natin sa iba. Pero kinausap ko na sila. Plan kasi after birthday mo. Yun ang settle namin. Nag-iipon din kami aside sa pera para project sa birthday mo. Naiintindihan nyo ba? Kasi ako hindi. Diba? Hindi siya nagmamothering dito Naiintindihan nyo ba? Oo, uulitin ko kasi may mga dot naman dito Magsa-stop ako doon. May issue sila nalaman dito. Dot. Last December talaga, carry naman yun. Dot. Kaso, like tulad ng iba, dot. 9 member pa ace nun. Dot. Tas sa issue ng December, umalis yung 2. Dot. Tas kanina, nalaman nila may nakaalam ng pag-uusap natin sa iba. Dot. Pero kinausap ko na sila. Dot. Plan kasi after birthday mo. Dot. Yun ang settle namin. Dot. Nag-iipon din kami aside sa pera para sa birthday mo. Dot. So, ang sinabi ko na lang, so, hindi pa buo yung bayad. Tapos, ang sabi niya, bubuuin na. Yun inaasikaso ko. Dot. Para matapos na din issue nila. Pero, ang sabi niya sa inyo, buo na pala, na okay na, diba? Tapos, ayan, tinotal ko. Ito yung total. Alam nyo, i-screenshot nyo na lang to just in case magets nyo kung ano sinasabi niya. Yan, try nyo lang intindihin. Tapos pag naintindi, pa-summarize naman. Ito pa yung malala. Okay, ito, hindi ko nasabi to sa inyo. Ngayon ko lang ulit nakita. Nag-send ako sa kanya ng calculator kung magkano yung kulang. Sabi ko, yan na lang po yung kulang. Sabi ko. And then, sabi niya sa akin, kaya yan anak, if willing ka po sa Batangas ganap kasi malaking bagay talaga PL. Sabi niya, naging pabaya din kasi ako that time kay Kirby ko pinagkatiwala lahat habang laylo ako nun. Ito yung nakakatawa doon. Gusto niya, sumama ako dun sa ganap sa Batangas para maipon yung inutang. So, parang tinrabaho ko yung utang niya para mabawi ko lang. Diba? Ito, ulitin ko if willing ka po sa Batangas ganap kasi malaking bagay talaga PL. So, ang gusto niya, sumama ako dun sa Batangas, magpi-PL, ang maiipon dun, yun yung perang ibabalik sa akin. Sabi ko sa kanya, ayoko muna kasi parang tinrabaho ko mabawi yung 90k pag ganun. Sabi kong ganun sa kanya. Nainis na ako dyan parang dinisrespect na ako sa part na inutang mo na nga, gusto mo pa ako magtrabaho para mabawi ko yun. Pagkakakitaan mo pa ako, parang ganun. Tapos, sabi niya, sige po, gawin ko paraan bago ka umuwi. Sabi ko, need ko na din kasi yung pera talaga po. Dapat po kasi yung pambayad na yun is nakatabi lang na iniipon at hindi nagagastos para hindi nababawasan. Sabi niya, yes, 100k yun. Pero nabawasan pala naipon na yun nung may pinapagawa. Basta may pinapagawa kasi sila. Yes, yung mali ko that time. Tsaka nagpakampanti po ako that.
Hindi aalis yung dalawa. May usapan kasi that time, they agree na ibigay yung amount na yon. Sana masettle na po to kasi may mga nagtatanong sa akin if nabayaran na, ayoko naman magsinungaling. Sabi ko, no worries. So, wala na talaga. Diba? Siguro, pinaka weird dyan is yung yung gusto niyang sumama ako sa Batangas, magkakaroon ng ganap doon, mag-PPL, ang may ipon doon, akin. At yun ang utang niya. No worries, no worries. Sino si Kirby? Malay ko dyan. Pero grabe, diba? Tiniis ko yan. Nakalaya na ako, finally. Yung take 500. Hi, Erica! Siniship pala natin si Erica kay CL nun, no? Yung 500 nung birthday mo, ayan sana. Feel ko yun nga talaga yun. Lala mo, lala. Guys, no worries naman. Huwag dapat tayo nag-worries. Buti, di ko siya nakita. Buti nga eh. Alam nyo, pakinggan nyo yung yung side ng Team A. Bakit sila kumawalas dyan? Bakit sila kumawalas dyan? Mahaba yun. Basta kahit ako kasi nagulat ako eh. Kasi nga, si CL, di ba may Team A na, nabuo na ang Team A. Pinagbabawal ni CL sila na i-direct chat ako. So ako, ang kakausapin ko lang, si CL. Parang wala akong connection, wala akong contact sa mga the rest ng Team A. So ako nga, pag merong ganap, syempre, may papasuyo ako, aakuhin ni CL, magugulat na lang ako, sila, Team A na pala yung gumagawa. Doon ko lang na-realize na ginawang trabahador ni CL ang Team A para gawin yung mga dapat na siya ang gumagawa. Tama ba? Clara, please message me. True, diba? Kasi hindi ako aware na pinapasa pala niya yung trabaho sa Team A. So, ang sinasabi, thank you, Akira, finally, may mga nag-send din. Totoo yan, sa kanya ang credit. Like, may aakuhin siya. Tapos, iuutos pala niya sa Team A. And then, ano sasabihin ko? Pero yun, di ako aware na Team A na pala yung gumagawa doon. May nalaman, chat kita later. I-chat mo na ako. Bakit ka kasi 100% na naniwala sa kanya? Kasi nga, wala din nagre-reach out sa akin na parang, parang gano'n kung anong ginagawa niya. Hindi ako aware na pinagbabawalan niya pala yung mga tao na kausapin ako directly.
So, akala ko naman, siya lang ang trusted ko talaga kasi na-finid niya sa utak ko na ako lang ang magpagkakatiwalaan mo kasi lagi siya nagkukwento. Si Judith, alam mo yung mga kinuha niya, ganyan-ganyan. So, ako, nga, no? Tapos sasabihin niya, ako, di ko gagawin sa'yo yun. Gaganon-ganon siya. So, ako, nagkaroon ako ng tiwala sa kanya. Okay naman kasi siya dati. Totoo yun. Okay na okay siya dati. Tapos, hindi ko din alam na minsan pera na ng Team A yung kinukuha niya. Ganyan. At ito pa kasi yan ang nalaman ko kasi sa Team A, halimbawa may gagawin si CL, sasabihin niya sa Team A na pinapasuyo ko, na parang pinapagawa ko sa kanila. So akala naman ng Team A, ako yung may ako yung may utos noon. Siyempre susunod sila kasi love nila ako. Hindi ko alam, nagmukha na pala akong receive mo. Alin, yung pera? Yung 90K? Hindi. Yung nga. Sige, chat kita. Ngayon lang talaga gumaan yung pakiramdam ko. Alam niyo ba, every time na kikitain ko yan, like pag may something, even kahit kasama ko si Aki, lagi yan. Laging may sinisingit na pangalang iba yan. Laging may negative na energy dinadala yan. Basta grabe, nagpaano pa ako dyan. Lagi pa, isa-name ko dun. Yes. Yung parang, yun nga, may one time nga na nag-open forum kaming Team A. Kasi since hindi siya masabihan ng Team A, ako, tinry ko siyang sabihan. Akala ko makikinig siya. Akala ko may pagbabago. Kasi ako na to Imagine mo, ilang taon siya, ilang taon ako. Binibigyan ko siya ng advice. Sinasabi ko mali yung ginagawa niya, yung pag-i-invade niya sa privacy ko. Sobrang nainis na ako kasi may mga times na magpa-phone ako. Titingin siyang ganun. Project yan, gaganon siya. Ba, may inquiry sa project, titingin yan. May bago kang project, ganun. Parang, oo. Pag gaganon ako sa phone niya, anong project yan? Gaganon siya na parang nai-stress ako nun. Kinall out ko siya doon, nasabi ko, wag mo naman tignan yung mga ko, ganon. Kasi pinaka-ayoko yung ini-invade yung privacy ko talaga na ganon. Tsaka yung kapag may mga tao, may mga bagong tao sa akin, tas nandun siya, pagmamalaki niya ako, gets ko naman na pagmamalaki niya ako, wag naman sa sobrang super brag. Apakapangit kasi ng ganun, brag, like parang, yes, yung gano'n, yung niyan, yung mga niyan, may binigyan ng kotse yan, ganyan, daming supporters niyan, yung views niyan, 5K, every live niya, nakaka 5 million yan, gano'n na parang, ayokong ipagmayabang sa ganung paraan, ganun. Ako nahihiya sa mga tao talaga. Naalala ko nung nasa bahay kami ni Aki, bago pa lang kami doon na unang araw na pagpunta namin doon, brag about sa akin, yung ganun. Parang, syempre, nasa bahay tayo ng ibang tao, dapat hindi ka ganun, hindi ka mayabang, ganun. Sobrang hiyang-hiya na ako nun, sobrang, grabe, gusto kong magpaano sa lupa nun kasi nga, niyayabangan niya ako sa pangat na paraan. Meron pang time na na sinabi niya habang nandun kami sa bahay ni Aki, nandun sila tita, si ate niya. Sabi niya, si Amanda, tumaas yung engagement niya simula nagkakilala nila ni Angel. Apaka-insensitive ng ganun. Alam niyo, sabi ko sa kanya yun, si El, wag ganyan. Ginaganon ko siya. Sabi ko, gumaganon ako sa kanya. Tinignan niya ako, tuloy-tuloy pa rin siya na parang hindi ko pinagbawalan. Kaya yun. Imagine mo, sasabihin mo yun sa nakakaya yun, sobra. Yung hiya ako nun, sobra, grabe. Yung hiya talaga ako nun, parang sinasabi ko na lang, hindi po, gumaganon na lang ako. Tapos siya tuloy-tuloy pa rin, hindi siya masabihan, tinignan ko na siyang ganun. What? Kapal ng pagmuka. So, eto pa.
Ano daw? Nakakapal na mukha. Sino mo, nagsisilabasan ng totoo si El, grabe. Nanghihingi daw si Mother's ng funds for graduation ni Aki sa MNL. Hindi pa naman mag-graduate yun. Bakit pinangunahan? Nakakahiya ka, nakakahiya. Yun ang sabi. Anong sabi? Sige nga, pakisabi nga sa akin. Nakakahiya. Tsaka kung ano kasi yun, kung may ganong ganap si Aki, sila ang mag-aayos niyan. Kasi may contract yung si Amy. Kusa lang siya umalis. Wala, tignan nyo, binigyan ng graduation yung isa. Malapit na daw graduation ni Amando. Huh? Lakas. Decision siya. Ay, nakakahiya ka naman si El. Pati graduation naman. Alam nyo, kung mag-graduate man si Aki, syempre, ano tayo dyan eh. Mag-share tayo, susupport tayo dyan eh. Pero, bakit ba pangungunahan yung bagay na wala naman announcement? Kahit nga si Aki, hindi sinasabi yun eh. Tsaka wala pong gastos doon. Hindi, Erika, ito kasi ang gusto niyan siguro ni CL. Sa graduation ni Aki, mag-PPL siya, ganyan, magpapakatering siya, tapos ang sobra sa kanya. Yan ang balak niya, kaya gusto niyang pera. Gusto niya, ano yan, gusto niya, ipapa-PL niyan habang nag-graduate siya. PL yan. Magpa-private live yan. 500 lahat. 500 yung bayad kada manonood. Yun. Na-enjoy niya, no? Enjoy na enjoy siya sa panloloko niya. Handling CL, kung nanonood ka man, pakibalik naman yung hindi, bayaran mo naman si Amanda kasi sira yung car niya, walang aircon, kawawa naman siya. Aircon baby pa naman siya, tas wala siyang aircon. Ang dami niyang waste. Ang lala. Sobrang lala. Tapos sinend ko sa kanya. Kakahiya. Oh, nakaka-proud naman si Aki. Layo na ng dinrive niya. Ko na yung bagong dahon. Paano yun? Paano nagagawa yun? Project Icebox.
Grabe, naalala ko talaga yung mga panahong wala akong ref, nag-icebox na ako dito kasi hindi niya sinesend yung pambili. Nakausap niyo po ba siya regarding sa mga issue? Hindi kasi nadadala sa usap yung tao na yun. Like, pag kinausap mo yun, hindi mo na nga maiintindihan yung reply niya, hindi pa papasok sa utak na yun, lalabas lang. Hindi ko alam yung, hindi ko alam, ganyan siya kausap, hindi ko maintindihan. Tatanungin mo siya, may sasabihin ka sa kanya, uulit-ulitin niya ng Hindi ko alam, ang haba ng sinasabi kasi niya, ang layo na sa topic minsan. Tapos ayun, inano ko siya. Ang sabi ko, yung aircon kasi ng car ni Aki sira. Sabi ko, walang lumalabas na lamig sa aircon ni Aki. Sabi ko gano'n. Tapos ang reply niya, hindi lumalamig. Kakasabi ko nga lang, di ba, na parang air compressor. Hindi, Ate Sai, kasi pinalitan yung filter and then free yun. Kaso, lalo siyang walang hangin. Kasi yung problema, hindi naman hangin, hindi naman yung lamig. Kasi sobrang lamig ng kotse niya talaga. Ayos yung aircon. Kaso nga lang, may mabahong bumubuga. Ang baho nung lumalabas na hangin. Pero malamig siya. Yun yung gusto niya ipagawa kasi baka filter lang, ganyan. Kaso nung pinalitan yung filter tsaka free yun, hindi na gumana yung lamig. Lumalabas yung hangin, pero walang lamig. Bakit niyo nagawa yun sa akin? Check out na! Masarap niya ito. Yun nga ba sana si tito ko na lang mag-ayos. Ate Sai, miss ko na kayo. Kailan niyo ako kikitain? Parang gusto ko mag-Baguio. Sino sasama sa Baguio? Magbabagyo kami nila, Ate Sai. Nagdesisyon. Hindi, magbabagyo kami. The more the merrier. Kailan ka free? Kayo nga yung busy eh. Sama kayo. Invited kayo. Kamusta po kayo ni Flo G? Eto, di nyo na masisikumat kanto. Walang PL. Wala, syempre. Wala nang peste sa buhay natin eh. Hindi, pero napansin nyo, alam nyo ba dati, sobrang hirap na hirap ako kung bakit kailangan may mga grupo-grupo sa fandom. Sobrang bigat nun sa akin na nakikita ko kayo. Yung isa, ganito yung sinasabi. Yung isa, ganito yung sinasabi. Bakit nahahati? Ganun. Tapos, yun nga, na-realize ko na iisang tao lang ang nagwatak-watak talaga ng fandom. Iisang tao lang yan. Dati, iba-iba yung fandom yan eh. May Anggeholics, may mga Nators, may mga Anggenation, may mga Vitamin Angge. Pero never nag-away-away yan. Never nagganunan. Kahit iba-ibang fandom, united as one when it comes to support. Pero, si CL lang talaga ang naging problema. Si CL talaga ang naging problema. Like, si CL magsusumbong sa akin. Sinasabi ni ganyan, ganyan, ganyan. Tapos isa magsusumbong sa akin. Sinasabi ni ganyan, ganyan, ganyan. Parang, ang tagal nun na. Ang tagal nangyari until now. Nagkaroon ng Team A, nagkaroon ng Team B. Nag-away yung dalawa. Hindi nila alam na isa lang pala ang kalaban talaga.
mas lalong lumiit. Sa totoo lang. Hindi ko nga alam bakit biglang siya yung naging front eh. Hindi ko alam saan nagsimula yan. Hindi ko alam saan nagsimula talaga yan. Bakit bigla na lang siya yung naging ganun? Hindi ko din alam. Pero siguro ang natatandaan ko, yon yung PD, na parang more on siya yung lumalabas. Parang hinahain niya yung sarili niya sa akin na ano. Yun. Ayaw niya masapawan. Okay, natatandaan ko na. Kasi ang bawat fandom meron iniipon na iba't ibang pera. Tapos, ang PD may iniipon din. Pero nagkaroon ng, ito, para kayang gito, ganyan-ganyan. Ay, mas maganda yung sa amin. Naging ganunan siya kasi. Yun, naging ganun. Naging competition siya kung sino may pinakamaraming ipon. Naging ganun. Tama ba? Yan yung mga bagay na hindi ko naman talaga dapat ayusin eh. Kasi between fandom yan eh. May sinusuportahan nyo ako sa paraan nyo. Pero parang ako yung iniipit nyo sa bagay na ganun. Ganun yung naramdaman ko nun. Pero wala na akong magagawa. Diyos ko. Wala na. Nangyari na. Let's just hope for the best. Kasi may nawala. May darating na mas okay. Sa totoo yun. Diba? Si CL. Pag may sinabi ka, wag mong sasabihin sa iba. Sasabihin niya sa iba. Diba? Isisikreto mo, tas malalaman ng iba. Pagkakatiwalaan mo, tas alam ng iba. Pag mo sasabihin to, tas alam na pala ng iba. Ang daming ganyan eh. Puro ganyan eh. Nagugulat na lang ako. Alam ng mga tao yung mga nangyayari sa akin eh. Oo, hindi ko sasabihin. Huwag kang mag-alala. Wala naman lumalabas sa akin. Tapos alam na pala ng karamihan ng mga ganap ko. Lalo na pag nakainom. Pag nakainom, lahat ng sikreto mo bunyag. Even kabastusan. 'Di ba? Pati pagpunas ng suka mo, nakwento. Diyos ko naman. Gugulat din ako dyan, seryoso. Nagugulat talaga ako na alam na pala ng iba. Nakwento niya, umiyak daw siya nung sobrang lasing ka. Totoo ba yon, Kat? Umiyak ba siya noon nung sobrang lasing ako? Di ba tulog siya noon? Ang sabi niya, tulog siya noon, kayo nag-aasikaso sa akin. Humihilik pa nga siya, Ang sabi niya, umiiyak daw siya nung lasing ako. Kasi, nung hindi pa ako lasing, alam ko, tulog-tulog na siya eh. Nung pa ako, medyo sober pa ako, nakikita ko, nakapikit-pikit na siya, tapos umiyak siya nung lasing ako. May sarili pang bed yun. Yung birthday ni Rings, pati yun, nakwento. Nung party daw ni Rings ata, yung lasing ka. Hindi naman siya umiyak noon. Grabe naman, hindi naman ako sobrang lasing noon para hindi maalala ang mga bagay-bagay. Wala ka nang privacy. Wala talaga. Alam ko yan. Pati yung kasabay mo umuwi yung girl dati. Yung tropa ko, si Yen. Grabe naman, pati ba naman yung mga ganong-ganong bagay. Yan din yung reason but ayoko na din siyang kinikita nun. Lahat ng kilos ko, the next day, alam na ng iba. Kahit ano pa yan. May lalaki siya sa nasabi. Lalaki? Kung sa lalaki yung birthday ni Ringson si Kuya Jay. Grabe pigang-piga ako sa mo, CL Eto, meron pa isang spender, kilala nyo to. Sinend niya yung combo nila ni CL. And dun talaga ako nawalan ng gana kay CL. Kasi, kasi yun, yung paano nyo? Yung charity.
with charity. Parang yung spender na to, magsasend siya ng support para doon. Tapos, magsasend siya And then, ayun, nag-send na siya. And then, nasabi ni CL, parang, yan lang ba? Ganyan, baka meron din siyang pang Ito. Ako na. Hindi ko kasi, basahin ko para hindi sobra-sobra, kundi kulang-kulang. Sino? Ito. Sabi, parang, libre mo ako SB, sabi niya ganun dun sa spender. Tapos, sabi yung spender, may 600 ka na nga dun sa isisend ko, sabi ganun. Dagdagan mo, sabi ni CL. Parang, syempre, nakakahiya naman yun na ginaganyan mo yung mga spender. Hindi, wala ka bang hiya? Di ba, dagdagan mo. Libre mo ako. Kasi kapag diba, kapag yung spender, nagbigay yan, tapos gusto ka din bigyan, ito pangkain mo, yun, appreciate mo na lang kung anong kaya nila ibigay. Hindi yung gaganunin mo pa. Tapos, kung nabigay na ni isang update, wala. Yes. Yun, sobrang solid na spender yun na nawala, na sobrang close niya dati. Imagine yun, kaklose niya na nga, ginanon pa niya. Hi guys! So, anong thoughts mo na mag-graduate ka? Ay, hindi pa ako gagraduate at kung gagraduate man ako, sa akin yung unang-unang malalaman. Kamusta tuition mo? Pang tuition mo, natanggap mo ba? Pang tuition din ako nag-aaral. Yung grocery. May grocery pa daw. Nangingi daw siya ng pera pang grocery. Grabe naman, sino yan? Grabe naman. Yung kotse mo. Asan daw yung 12K? Bakit nagbigay mo sila? Case gifters? Hindi ko alam. Grabe. Mainit? Alam mo, sobrang init niyan. Alam mo, pupunta kami ng province ngayon. Nakabukas yung yung bintana. Sakit nun. Aircon baby ka pa naman. Aircon baby pa naman ako. Kaya ang init ang ulo ko yun. Kanino ba mainit ulo mo? Sa panahon o kay CL? Wow, comment. Ayaw. Alam mo, hindi solusyon ang maging mabait ngayon. Sinabi daw pala ni CL, ang lamig-lamig daw ng aircon mo bago ibigay sa atin na ata. Diba? Hindi sobrang init. Mainit. Diba nung pagkasakay natin, mainit naman na talaga? Pero bayaran niya na lang siguro yung yung sinira niya na. Magbayad. Siya na lang magbayad lang. Nakakatampo ka pa rin, hindi mo sinabing magka-graduate ka, nag-iipon na pa naman sila para graduation mo. Graduation? Kung may, kung may huling-huling aalis sa MNL, ako yun. Sheesh. Hindi, kung tatampuin ako. Asan kayo ngayon? Stopover? Saan ka na banda? Saan ba? Saan ka na banda? Kung may ibababa, kasi namimiss kita. Ako din. Saan ka na banda?
Nakalabas ka na ng NLEX? Huh? Ano, Ate Sai, sasabihin ko na ba? Ang revelation. Ano yun? Sasabihin ko. Ano yun? Ito guys, sasabihin ko sa inyo. Ito, confirm na to. Ang tinatanong nyo kanina pa. Sino ba si Kirby? So, confirm na po na si Kirby ay si Claudine. Iisa lang daw po sila. It's Kirby Mendoza. Totoo, yes Kat. Si Self yun. Kakampi niya si Self. Pinagtatanggol siya ni Self. Grabe, sobrang disappointed ako sa kanya. Sobrang, alam mo, yung tiwala ko kay Ate CL. Alam mo yan, grabe yung tiwala ko kay Ate CL. Nagigigay pa ako ng benefit of the doubt. Lagi ko sinasabi sa'yo, di ba? Oo. Hindi naman, pero alam mo, Aki, huwag mong, di ba lagi tayo nagtatago? Kasi nga, hindi ko na lang, kasi alam mo yung ang bait ng CL para pagbintangan ng gano'n. Kasi yung itsura niya kasi parang hindi gagawa ng kasalanan. Gano'n. Parang alam mo worship si God. Kasi parang hindi gagawa talaga siya ng kasalanan. Kaya lagi kong sinasabi kay Angge, baka naman ganito, baka ganyan. Hindi naman siguro si Ate CL tatrato rin ka eh. Sobrang kala mo sinasakta ka nun, ganito ganyan. Tapos, ending, ano yun pala talaga. So, actually talaga. Kahit sino talaga, wala akong pagkakatiwalaan. Kasi lagi kami nag-aaway nito. Kasi pag sinasabi ko, aawayin ko si CL, sasabihin niya, hindi, bait-bait sa'yo ng tao. Ginaganon niya ako. Lagi kami nag-aaway. Hindi, ipapost ko na siya. Huwag mo naman, kawawa naman yung tao. Ang bait-bait niya sa'yo. Eh, nakita niya na. Dinamay ka pa kasi. Yun lang din, di ba? Grabe na ako, disabay. Grabe yung yung kilabot ko. Nakakakilabot, no? Nagagawa niya. Kilabot na pamahan niya. Sana lang wala, ewan ko, hindi. Feeling ko, kasi akong tao, pagka ganyan talaga, hindi na magbabago. Sana tatlo pala na siyang maganyan. Kasi ang lahat talaga, baka nga yung sinasabi niyang marunong siya mag-drive, pati yung scam eh. Wala na tuloy akong pinapaniwalaan sa lahat ng sinasabi niya. Baka yung pati yung aksidente daw siya, ganyan. Baka may paranoia siya. Baka mamaya siya dun si Ellie. Si Ellie. Ang creepy niya. Sobrang creepy niya. Lahat pala ng privacy talaga. Kinukwento niya sa iba. Gulat ako. Alam ng mga iba yung mga nangyayari. Traumatized ka na ba? Kawawa naman naka talaga. Meron daw sinend na yung tunay para sa graduation. Guys, tag nyo na lang sa akin. Wala kaming pang gas din. Sakit lang sa'yo guys. Hindi po ako mag-graduate guys. Kaya wala po kaming pang gas. Totoo. Nananawagan po ako kay Ate CL. At hindi kita babayaran sa pinagawa mong kotse. Ako po bayaran mo, okay? Bakit ka babayaran? Pakainit. Ginawa mong heater yung aircon. First time pa naman mag-long drive mag-isa eh, no? Tsaka guys, meron akong sabihin sa inyo. Pagka po may gusto kayong isend, halimbawa, wala yung sa akin, ganyan, baka gusto niyo po akong sendan, si Erica po ang i-chat niyo, hindi po si Ate CL, kasi hindi ko po admin yun. Saan po?
Pero aking kasali ka sa Ace Gifters na GC i-open mo yun para alam mo na rerekta sa atin, sa'yo, sa akin yung mga sasend nila. Okay po. Sige, sali na lang tayo doon. Tapos tayo na, alam mo, Aki, ako na lang admin mo, tapos ikaw lang admin ko. Sige. Sa lahat na gusto mag-send kay Aki, send niyo po sa akin. Wait lang, sasend ko kay Embang yung yung QR code. Traumatized na siya. Traumatized kami. Di ba, Aki, ang tagal kong nirarant sa'yo yan kay CL. Ba't siya ganyan? Alam mo, Aki, ang laki ng kasalanan ko sa'yo. Oo, mag-sorry ka nga. Okay. Sorry, kasi hindi ako naniwala. Naiinis pa ako sa'yo, yun pala. Totoo pala lahat. Okay lang yan. Nako po. Sabi ko naman, di ba sinasabi ko sa'yo, kung may sasabihin ka or pagkakatiwalaan ka, huwag si CL. Sinabi ko sa kanya yun. Tapos ano sagot ko sa'yo? Na love ko si Ate CL. Puro ka ganyan. Hindi, nakuha ka rin kasi ni CL eh. Nakuha din kasi niya Hindi, sa akin, pero gamit ko sa kanya kasi mainit. Mainitan yun. Sobrang init sa kotse. Ilang minutes na lang kayo dun? Hindi ko lang po alam. Pero ang galing mo mag-drive. Thank you. Ang galing. Alam mo, Ate, Oh. may hinala ako eh. Total, wala naman palang katotohanan lahat ng mga pinagsasabi niya. Ano feeling ko dyan? Feeling ko si Ate Ciela, total puro kasi nungalingan pala lahat ng sinasabi niya sa atin. Feeling ko yung sa car, feeling ko sinira talaga niya yun. Parang, nag-giba umaan siya, umukuha siya ng pera sa Ace Gifters. Ito lang feeling ko Feeling ko, pagkatapos niyang kumuha ng pera doon, hindi niya pinaayos, pinasira niya. Tsaka niya sasabihin sa akin na ay, yung ganito ganyan, sira yung ganito, kailangan buksa, para ganito ganyan. Gets mo? May point. Okay. Alam mo lahat ng ano pa naman ako. May paranoia din ako eh. Lahat naiisip ko na ng kasamaan pagka ganyan eh. May point. Feel din daw nila. Diba? Ganun yung ginawa niya doon. Ganito yung ginawa niya sa kotse para may dahilan. Alam mo ba sabi niya? Ito lang naman po ang pinagawa ni ate. Sabi po niya, aircon filter, tsaka prion, tapos yung UP na likod ko na napaka-konti, yung talagang lang, hindi pa naayos yung ilaw ko. Ang 12K daw yun. 12K. Tapos, may aayusin pa daw, bale may 8K pa. Sinakto niya ang 12 para pagka 20K. Sinakto niyang 12K. Ay, kuya, may ganyan po kami sa bahay. Sige kuya, next time na lang po. Sensya na po Sige po, sorry po. Driver ka na talaga no? Siya, mainit. Diba, okay? Oo. Nagme-make sense na sa akin lahat. Ako pa naman, hindi ako pwedeng sa ganyan kasi tatay ko, investigador. Ganito din yung anak niya. Siyempre, doon mana. Grabe na, alam mo, sobrang disappoint talaga ako. Alam mo, ako nakakahiya, ikaw, kung hindi man nila malalaman. Oo nga, ako nga nakakahiya. Dapat malaman nila. Ipagdasal lang natin siya. Sana magbago na siya. Sige, Akin. Mamaya na lang po. Okay, sige. Ingat kayo. Bye-bye. Bye. Chat ka na lang Okay, bye-bye. Love you. Bye, guys! Okay, bye-bye. Bye-bye. Love you too. Tama na ba ba? Bakit yung
Bye-bye. Update ka na lang pag nandun ka na. Makikita ko naman sa 360 yan. Okay. Okay. Bye-bye. Bye-bye. Oh, sulit po. Mahal, comment pala eh. Guys, pag may send kayo, sige na, send nyo na kasi para may panggas kami dito. Bye guys! Ayan. Ay. Basta, lagi may nag-aaway niyan. Ayaw kasi manumala sa akin eh. Mabait siya. Nagising din siya eh. Sisiyan. Trauma. Pati, syempre, yan. Kakahiya yan. Pati family ni Aki, alam na about dyan. Syempre. Kasi, welcome din kaya siya dyan sa bahay ni Aki. Ang baho ng langka, pero mabango, no? Papakanan muna na. So, ayun na nga. It's confirmed. Si Kirby at si CL ay iisa lang daw. And, ayun. Umamin na po. Hindi siya ang, Hindi siya ang umamin. Ano yan? Yun. Paano nalaman? Pwede sabihin kung paano nalaman? Pwede ba? I mean, para ma-clear out din yung pangalan ng isa. Go. Kay Lou. Inamin ni Lou kasi si Lou yung gumawa. Sila ni CL lang gumawa ng Kirby account. So, nagbigay ng statement si Lou na hindi na siya tumatanggap ng pera. And, ayun, ang pinapamukha nga kasi ni CL is may pera pa kay Lou pero wala naman. And, ayun, inamin ni Lou. So, sila ang gumawa ng account ni Kirby. Pero si Lou ba si banker? Yes, si Lou si banker. Pero, ayun, wala na siyang natatanggap na pera. Asika.